Kaya pa rin. Di po ba? Amen po ba yun? Amen. Di ba? So we want to welcome po si Brother Marvin. Yan. So taga-Changuidong po ba siya? Taga-Changuidong. Yan. Amen. So i-claim na po natin siya na regular na po siyang dumalo dito sa ating church. Amen. Kaibigan po siya ni Brother Boyet, kaso po wala si Kuya Boyet ngayon, may pinuntahan. So ngayon, we want also to welcome yan si Sis Jen, si Brother Jojo, ayan, nandiyan ulit sila, Sis Yoli, si Brother Rico, ayan, ano lang ang pangalan ni Sis? Marie. Sis Marie, pala, ayan. So palakpakan nga po natin silang lahat. Amen. So yun, napakabuti ni Lord kasi nandito tayo na nagpupuri at makikinig na naman po ng kanyang mga banal na salita. And I know na lahat po tayo mayroong nakaprepare si Lord para sa ating lahat. Amen po? Amen. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo po tayong lahat. Sige, manalangin po tayo. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na to. Muli, Panginoon, thank you, Lord God, sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon. And I believe, Lord God, na may nakahanda kang pagpapala sa kanila. And I believe, Lord God, na anuman ang mga pinagdadaanan nila, O God, anuman ang pinagdadaanan namin, Panginoon, Lord, makakaya namin ito dahil kasama ka namin, O God. Maraming salamat sa presensya mo at Lord, manguna ka nga po sa bawat isa. Bigyan mo po kami ng karunungan, Panginoon, to understand your word, Panginoon, na magrema ito sa aming mga puso at maipamuhay namin ayon sa iyong kalooban, Panginoon. And Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasant to you, O God, in Jesus' name, O God. And Lord, maraming salamat, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Mamuna ka nga po, Lord. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. And amen. So, yan, makakaupo na po tayong lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ay mula sa James chapter 1 verses 2 to 8. Doon po sa James na yan, sige, declare pa lang muna natin yan. Kalimutan na. Declare na po natin ito. 1, 2, 3, go! I am highly favored, greatly blessed, and deeply loved. Amen. So, lagi-lagi niyo po bang dinideclare yan? Amen. Alam niyo po, tuwing gigising kayo, pagkagising niyo sa umaga, yan na po yung sabihin niyo. Kasi you are so blessed, you are so favored. Bakit? Kasi gising ka, buhay ka pa, at mayroon pang gagawin si Lord sa buhay mo. Amen po ba yun? Amen. Greatly blessed. Di ba? Sobra yung pagpapala ni Lord sa atin. Kasi nakakapagtrabaho pa tayo. Nakakasahod pa tayo ng milyon-milyon. Amen po ba? Sino hindi sumasahod ng milyon dito? Wala. Wala, di ba? Lahat tayo sumasahod ng milyon. At yung pagmamahal ni Lord, laging nandyan. Amen? Amen. Amen. So, ang theme po natin ay yan. Genuine faith responds to trial with joy, relies on God for wisdom, and remains stable through single-minded trust. Bakit single-minded? Kasi po tayo minsan mapagduda. Di ba? Kahit sa kakayahan ng Panginoon, pinagdududahan natin kung kaya ba niyang sagutin yung mga panalangin natin. Kaya nga po, napaka-importante nung totoong pananampalataya. Genuine faith. Totoo. True faith. Alam niyo po yun, lahat po tayo na isalba. Kumbaga tayo po, di ba, ginamit natin yung ating pananampalataya para magkaroon ng kaligtasan. True faith, di po ba? Doon sa Ephesians 2:8-9 na it is only sa ating faith at sa biyaya ng Panginoon, kaya po tayo nakareceive ng kaligtasan. So, ang pag-uusapan po natin ay mula sa James chapter 1 verses 2 to 8. So, mayroon lang akong ikukwento sa inyo. Ito kasi, di ba? Kasi sabi po dun sa verse 2, consider it pure joy when you face trials, whenever you face trials of many kinds. Sabi niya po doon. So, imagine po ninyo, no, naglalakad kayo, daylight, kumbaga may araw, may ano, tapos, hindi kayo nakatingin sa dinadaanan ninyo at nahulog kayo sa isang, isang hole, isang manhole, ganyan, kasi nakabukas pala yung manhole, nahulog ka doon. Ngayon, ano ang magiging reaction mo kapag nahulog ka?
reality. Ano ba magiging reaction natin kapag nahulog ka sa isang manhole? Baboy ah. Magagalit, di ba? Maiinis. Dahil nahulog ka. And for sure, yung iba makakapagmura. Totoo po yun, di ba? And ang iisipin mo, pag nandun ka na, paano ka ngayon aakyat kung walang tao? Sino tutulong sa'yo? Di po ba? And magpapanik ka. Yun po yung totoo na reality. Tapos ngayon, may nakakita sa'yo, may dumaan. At then may ibinigay sa'yo na lubid, may kasamang letter. Ang sabi doon, consider it pure joy kapag nahulog ka sa isang manhole. Anong mararamdaman mo? Maiinis na. Diba? Yun po yung sinasabi ni James. Na consider it pure joy kahit ano pa ang pinagdadaanan mo. Di ba na kahit nahulog ka sa manhole, consider it pure joy. Bakit? Kasi si Lord din ang gagawa ng paraan para maiangat ka doon. Tama po? Di ba? Parang sabi ko nga, napaka naman, kapag ganito yung gagawin sa'yo na mahuhulog ka, parang nakakaloka. Di ba? Na anong gagawin mo nga naman kapag nandun ka. So, sa James, 1 chapter 2, verses 8, talaga pong makikita natin dyan kung bakit sinabi ni James na consider it pure joy. Alam niyo po dun sa historical background po niya, sino po nakakakilala kay Santiago? Kapit-bahay nyo? Alam niyo po si Santiago, half-brother niya si Jesus. Kapatid po niya si Jesus sa ina, sa ama. Sa ina? Sa ina pala, sa ina. Kapatid niya po si Jesus sa ina. Yun nga lang po, si James po kasi, hindi siya naniniwala noon kay Jesus Christ. Kaya sabi po dun sa John 7:5, maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa Kanya. Kaya pero alam niyo po, hindi po hinayaan ni Jesus na hindi maniwala si Santiago sa Kanya. Kasi po, after po ng resurrection, nagpakita ang ating Panginoong Jesus mismo kay James. Kaya naman po si James, naging leader siya sa simbahan sa Jerusalem. Ngayon, nung ito po, sinulat po ito ni James sa mga 12 tribes. Kasi po that time, nung matapos po na ma-execute si Stephen, sino po nakakakilala kay Stephen? Hindi niyo kilala si Stephen. Di ba si Stephen po, siya po yung na-persecute through stoning. Binato po siya hanggang sa siya ay mamatay dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Di ba isipin po natin na kapag ikaw binato ng binato, di ba killing me softly? Ang sakit nun na hanggang mamatay ka, parang yung pinikpikan. Sino po nakakain ng pinikpikan dito sa Baguio? Di ba? Na pahihirapan mo muna yung manok. Hanggang palu-paluin mo muna siya hanggang sa mamatay siya, di ba? Hanggang sa tatanggalin mo na una yung dugo, ganyan. Tapos iihiyaw ba? Di ba? O sige. Basta yun, di ba? Killing me softly. Ganun po yung nangyari. And alam niyo po nung time na yan, si Paul, hindi pa po siya Paul. Saul pa lang po siya. And siya po, isa po siya sa nagbigay ng pahintulot para i-persecute, para mamatay si Stephen. Di ba? So, kaya nga sabi ni Paul, hindi ako karapat-dapat na maging lingkod ng Panginoon dahil isa ako sa nag-persecute sa kanyang simbahan. Sabi niya noon. Di po ba? And dyan, dahil po doon sa persecution na nangyari kay Stephen, alam niyo po, nagkaroon po ng persecution sa lahat ng mananampalataya at nagkahiwa-hiwalay po sila. Yung iba po napunta sa Antioch, yung iba napunta sa ibang mga lugar. Kaya naman po, naging refugee sila sa ibang mga bansa at sila ay pinipersecute dahil sa kanilang pananampalataya. And alam niyo po, para mapalakas po sila, ito po ang sinulat ni James para sa kanila. Kasi po doon sa verse 1, sabi po doon, mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinapaabot ko ang aking pagbati
sa lahat ng mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa iba't ibang bansa. So, ibig sabihin po talaga, sino ang mga taong ito? They are Jewish Christians po na napilitang umalis sa kanilang mga tahanan because of persecution. So, after Stephen was killed, yun na po, may malaking persecution na at maraming believers ang umalis at nagpunta sa iba't ibang lugar. So, imagine po natin yung nangyari sa kanila. Kapag ini-imagine po natin yun, bago kang Kristiyano, wala kang trabaho kasi pinalayas ka dun sa bansa mo, wala kang bahay, wala kang community, naging refugee ka sa isang foreign land, tapos pinipersecute ka dahil sa iyong pananampalataya. So, napakagrabe yung kanilang pinagdadaanan nung time na yon. And yan po ang sinulat ni James para sa kanila. He is not talking about yung small lang na problema. Hindi po maliliit lang na problema yung nararanasan nila dito. Kumbaga, ito po, he's talking about real problems na totoong sufferings, totoong persecution at totoong hardship po talaga. And sabi niya, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. So, ano ang gagawin natin kapag ganyan? At sinasabi po mismo ni James, di ba, na yung suffering po is totoo. Sa ating lahat, nakakaranas po tayo ng ganon. Amen po ba yun? Amen. And ang ating pong title ay The Pathway to Maturity. Dito po makikita kung matured tayo pag hinahandle po natin yung ating mga problema. Amen po? Amen. Sabi diyan, the pathway to maturity, joy. Una, wisdom, and undivided faith. Yan po yung title natin. So, ano po ang malalearn natin dito sa ibinahagi sa letter mismo ni James sa mga Jewish Christians and sa ating pong lahat. Amen po ba? Gusto mo niyong malaman? Amen. Amen. Diba? So, scripture natin, James 1:2-8. And, sa James 1:8, basahin po muna natin sa English. Sabi po dyan, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. For let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Sa 6 po, but when you ask, tignan niyo po ito you must believe and not doubt. Huwag magduda, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Ano po sabi sa 7? That person should not expect to receive anything from the Lord. Such person is double-minded and unstable in all they do. Amen? Ganda po, di ba? Sino po tinamaan dito? sa Tagalog po, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok para mas lalo nating maintindihan. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Tama po? At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Sa 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng ano paman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Hallelujah po ba sa salita ni Lord? Amen. So, number 1 na malalearn po natin sa ibinahagi, yung sa letter po ni James ay, be joyful when you face trials.
masaya. Yung parang nandun po ba yung kagalakan kapag kayo ay nakakaranas ng pagsubok? Nakakangiti pa ba kayo kapag nakakaranas kayo ng pagsubok? Yung totoo po. Kasi po malalearn po natin dito be joyful when you face trials. Di ba sabi po niya, mga kapatid, magalak kayo, di ba? Magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Magalak, di ba? Alam niyo po yan, kung tutusin po pa, command. Di ba? Sinasabi po sa atin ni Paul na magalak kayo kapag kayo dumaranas ng pagsubok. Sabi po niya, di ba? Hindi po sinasabi ni Paul na feel happy about the pain. Hindi po. He says, consider it joy. So, ibig sabihin po nito, choice nyo, piliin nyo kung paano nyo, kayo po yung magdi-decide kung paano nyo titignan yung inyong pagsubok. Di po ba? Kasi sabi po ni Paul dito, consider. Di ba? Ibig sabihin, kung ito kaya yung gawin ko. Kung ito kaya yung gawin ko. Di ba? Kasi minsan, pag may pagsubok po, minsan talaga natatakot tayo. Minsan, ayaw nating harapin. Di po ba? Pero sabi ni Paul, ni James, consider it pure joy. Di ba? Meaning, choice yan. You decide to look to your trial differently. Di po ba? Amen po ba yun? So, isipin po natin ganito. Ito po yung pinakamagandang example na nakikita ko. Di ba, sino po ang nakaranas ng manganak? Ba't kayo araw-ayaw niyong itaas yung mga kamay niyong mga nanay? Di ba? Nakaranas na po ba tayo manganak? Amen. Di ba pag nagli-labor ka masakit? Amen. Pero andun yung joy, bakit? Makikita mo yung anak mo, di ba? Ito po yung sinasabi ni Paul, na kahit na nandun yung pain ni James pala, na nandun yung pain, pero nandun yung kagalakan. Bakit? Makikita mo na yung anak mo. Di ba? Yung pregnant woman, alam niyo po ako nung nag-labor ako from 12 ng gabi. Tapos nanganak ako 1:00 ng tanghali. Di ba? Ang haba po nung labor ko, 12 hours. Na ang sakit-sakit na ng tiyan mo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Pero, ang gusto kong mangyari na lang nun is lumabas yung anak ko. Lumabas si Mal para makita ko na siya. Nandun po yung excitement pa rin na gusto mo nang lumabas yung anak mo, mawala yung pain, at makikita mo na yung baby mo. Ito po yung sinasabi ni Paul, consider it pure joy, na kahit andun ka pa sa, sa masakit na sitwasyon, pero alam mong may mangyayaring maganda sa'yo. Alam mong may magandang ginagawa ang Panginoon sa iyong mga pinagdadaanang pagsubok. Amen po ba yun? Sino po yung nanganak dito na hindi mo na inisip talaga kung yung sakit. Basta ang gusto mo na lang, makita mo yung anak mo. Di ba kahit sa mga tatay, andun yung nag-aalala sila kapag ikaw yung manganganak na. Yung mga tatay ba, nagsasaya sila na, di ba hindi nandun yung pag-aalala, pero andun din yung joy na makakita na nila yung kanilang magiging mga anak. Amen po ba yun? Di ba ganun po inilalarawan yung consider it pure joy. So, God uses po yung ating mga trials to produce something good in you. Para po makita natin yung yung ginagawa ng Panginoon. Kasi every trial po na pinagdadaanan natin, ibig pong sabihin, nandun ang Panginoon. At alam niya kung ano ang pinakamabuti sa'yo. Inaalaw niya yan para po mas makita niya kung gaano tayo kalapit sa Kanya. Amen po ba yun? Kaya naman po, you can choose joy. Kapag po may pinagdadaanan ka, not because it is fun. Kasi hindi naman po talaga masarap yung magkaroon ng pinagdadaanan, di po ba? But because God is with you. Amen po? Amen. So, next. Yan, hindi sinasabi ni James na masaya ang trials. Ang ibig niyang sabihin, pwede tayong magkaroon ng joy dahil may ginagawa ang Diyos sa gitna ng pagsubok. Amen po ba yun? So, consider it pure joy na po ba kapag may pinagdaanan po tayo? Amen. Kasi po kumikilos ang Panginoon. Amen? Amen.
Ayan. Kapag may dumating na problema, ito ang dapat nating sabihin. Sabihin nga po natin lahat. Lord, yan. Lord, magtitiwala ako sa inyo. Tulungan ninyo akong magalak dahil kasama ko kayo. Amen po ba? Diba? Yan po dapat yung ipanalangin natin na kapag andyan yung trial. Kasi minsan, parang ang ganda-ganda ng sitwasyon mo, tapos biglang may dumating na pagsubok na hindi mo inaasahan. Di po ba? So, anong una nating magiging response doon? So, ito po dapat, Lord, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Kahit ano pa to, Panginoon, alam ko, Panginoon, na kasama kita, kaya pipiliin ko pa rin ang magalak dahil hindi mo ako pababayaan. Amen? Amen. Pangalawa, yan, let patience do its full work. Ito po yung perseverance, di ba? Ano po ang perseverance? Ano po yan? Pagtsatsaga. Amen po ba? Tsaga. May tsaga po ba tayo na mag-antay sa sagot ng ating Panginoon? O minamadali natin si Lord? Di po ba? Yung perseverance po is, yung pagtsatsaga is not just waiting. Yan po. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ito po yung napoproduce niya. Ito po yung nagagawa niya sa atin kapag may mga testing po tayo. Diba? Yung perseverance po natin, mas lalong, napapractice, mas lalong umaangat. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas. Sabi po dyan, hanggang wakas, hanggang matapos yung trial na pinagdadaanan po natin upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. So dito po, hindi lang ito nakaupo habang hinihintay. Habang naghihintay na tayo sa gagawin ng Panginoon, di po ba? It is active endurance. It means you keep believing. Diba? Patuloy kang naniniwala sa Panginoon, patuloy kang nagpipray, patuloy mong ginagawa kung ano ang tama. Amen po? Amen. Hindi po yung gagawa ka na ng iba dahil hindi ka sinasagot ng Panginoon. Even when nothing changes, kumbaga, hindi mo pa man nakikita kung ano yung ginagawa ni Lord, dapat keep believing, keep trusting the Lord, keep praying. Amen po ba? Keep doing what is right. Amen po? Amen. Yun po yung gusto ni James na gawin nila at gawin din natin ngayon sa kasalukuyan. Amen po ba yun? Kaya nga sabi niya, let perseverance finish its work. Huwag putulin agad yung process. Kasi may proseso po si Lord pagka sumagot po siya sa atin. Maraming tao na kapag may mga trial po, tumatakbo na sila kaagad. Lumalayo sila sa Panginoon. Ano pong ginagawa? Diba? Looking for escape. Minsan, nagda-drugs. Diba? Karamihan po. Mas lalo sa Pilipinas, sa dami po ng mga pinagdadaanan ng mga tao. Di po ba? Nagda-drugs. Kahit nga po dito sa Korea, mayroon din pong drugs. Di po ba? At alcohol. Di ba kapag may problema sa mga kalalakihan, dati anong ginagawa? Umiinom kagad hanggang sa malangong, hanggang sa hindi na alam kung anong ginagawa. Pero pagising mo, may problema pa rin ba? Meron. Di ba? Mas lalo pang dumami yung problema. Bakit? Masakit ang ulo. Masakit ang ulo, hangover. Tama? Di ba? Mas lalo pa. At kapag sa relationship naman, sa mag-asawa, anong gusto natin? Kapag hindi na maganda yung pinagsasama, ang resort natin, maghiwalay na lang tayo, mag-divorce na lang tayo. Diba? Alam niyo po, hindi po yun ang nais ng Panginoon. At kapag may problema sa loob ng church, kapag nagkaroon ng mga pagtatampo, anong gustong gawin ng ayoko na mag-church, gusto ko lang. Diba? Ganon po eh. Diba? Dapat po hindi. Kasi po, ang pinagsisilbihan natin, ang nagmamahal sa atin, ay ang Panginoon, hindi po siya nagsasawa sa atin. Amen po ba yun? Kaya naman po, turning away from God is not the solution. Amen po? Mas lalo po dapat tayong lumapit sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Di ba kasi, when you escape, kapag po tinakbuhan natin,
hindi po natin makikita yung full picture na ginagawa ng Panginoon sa atin. Hindi po natin kumbaga yung God wants to build us di ba? Gusto po niya na mas maging matatag tayo. Ngayon, kapag lumayo ka na at iba na yung ginawa mo, yun na po yung nangyayari sa atin. Di ba? Hindi na po tayo, wala na pong maturity. Di ba? Sabi po dyan, upang kayo'y maging ganap. Yan po yung ganap is yung maging mature at walang pagkukulang. Sabi po, di ba? So, kailangan po talaga na lumapit tayo sa ating Panginoon. Kailangan siya pa rin dapat. Amen po? Di ba? Kaya sabi niya, dapat niyo malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya kapag ka may pagsubok. Kaya naman kapag may pagsubok ka, Lord, thank you. Kasi sa pagsubok na ito, kasama kita. Amen? At ang prayer po natin dapat dyan, Lord, palakasin mo ako. Na makayanan ko ang pagsubok na ito. Amen po ba? Di ba ba? Sabi dyan, ang trials ay nagpapalakas ng faith. Habang dumadaan sa pagsubok, tinuturuan tayo ng Diyos na magtiyaga at maging mature. Maging mature. Bakit? Kasi sa susunod na may pagsubok ulit, alam mo nang gagawin mo. Amen po ba yun? Nagiging na po tayo. Nagiging mas malapit tayo sa Panginoon at alam na po natin kung ano yung gagawin natin. Amen? Diba? Huwag sumuko sa gitna ng hirap. Yan. Magpatuloy sa prayer at pagtitiwala sa Diyos. Amen po? Amen. So next po, yan. Kapag may pagsubok, alam niyo po minsan, hindi talaga natin alam yung gagawin natin. Kaya nga po, step by step, yung sinabi po sa atin ni Paul, ay ni James, ano ba, Paul ako ng Paul. Di ba? Kumbaga, ito pong sinabi sa atin ni James, itong letter niya, step by step po talaga to. Na sabi niya, una, consider it pure joy. And then, dapat ma-finish yung persevere, yung ginagawa ng Panginoon, huwag kang lumayo sa Kanya. And, dahil hindi mo alam yung gagawin mo, ask God for wisdom. Karunungan, ano po ba ang wisdom? Ano po ba ang karunungan? Ano po ba ang pagkakaiba nito sa knowledge at ano po ba ang pagkakaiba ng knowledge at wisdom? Ganito po yan. Halimbawa, tatawid ka sa kalsada. Kapag green, knowledge. Di po ba? Ay kapag red, knowledge po yun. Kailangan, hindi ka tatawid. Tama po? Pag nag-green siya, wisdom, dapat tumawid ka na. Tama po? Ganun po yung ganito. Kapag alam mo ang Panginoon na He is your provider, di ba? Dapat nagtitiwala ka sa Kanya ng buong puso na kaya niyang i-provide yung pangangailangan mo. Di po ba? Pero kapag hindi ka po nagtitiwala sa Kanya, magdududa ka Di ba na, hindi yata kaya ibigay ito sa akin ng Panginoon, di ba? Mas lalo na kapag matindi yung pangangailangan natin sa pera. In reality po, ang pinaka-problema natin ngayon is pera. Totoo po, di ba? Pero praise God kasi milyon po yung sinasahod natin. Amen po? Di ba? So, yun po yung yung tignan po natin. Yan. So, if any of you, sabi po dyan, if any of you lacks wisdom, ano po sabi? You should ask God. Sabi niya, who gives generously. Ang Panginoon po natin generous to all without finding fault. Hindi niya po nakikita kung ano man yung pagkakamali mo. Basta importante, lumapit ka sa Kanya. Humingi ka ng wisdom and it will be given to you. Sabi po diyan, di ba? Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos. At siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Tama po? Yan po ang ating Panginoon, hindi po siya nanunumbat. Kapag nasa trial po tayo, madalas hindi natin alam kung ano ang next step na gagawin po natin. Diba? Parang, lalaban ba ako dito o magiging silent na lang ako? Should we speak or should we wait? Di po ba? Anong gagawin ko sa problema kong ito? Mas lalo na kapag pera, gagastos ba ako dito or hindi ako magbibigay? Or isi-save ko na lang to? Di ba? Kapag po ganon, pag naggaganon yung isip po natin, alam niyo po, when that happens, ibig sabihin, you lack wisdom. Tama kasi hindi mo alam yung gagawin mo Di ba? And sabi po ni James dyan sa atin is, di ba, yung comforting part po dito is, ano po sabi, God
gives generously. Ang kailangan lang po nating gawin ay manghumingi sa ating Panginoon. Tama po? Di ba sabi niya, humingi siya sa Diyos, ask God. Yan po yung pinaka-key dyan, na lumapit ka kay Lord, hilingin mo sa Kanya, Lord, bigyan mo ako ng wisdom kung paano ko ito mapagtatagumpayan. Tama po? Kasi po, hindi naman po ikaw bibigyan ni Lord kung hindi ka humihingi. Sabi nga po kanina ni Brother Alfred, lahat alam ni Lord kung anong pangangailangan natin. Kahit hindi tayo mag-pray, alam niya. But, ang gusto ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Hilingin mo mismo kung ano yung kailangan mo. Tama po? At bawat pagsubok po na nararanasan natin, kailangan po talaga natin ng wisdom from the Lord. Amen po ba yun? Sino po ang hindi nangangailangan ng wisdom dito? Oh, di ba? Lahat po tayo kailangan natin ng wisdom, di ba? So, si Lord po, lagi siyang nandyan. Lagi po siyang handa para bigyan tayo ng karunungan kung paano natin mapagtatagumpayan bawat trials na pinagdadaanan po natin. Amen po? Amen po ba yun? Amen. Amen, di ba? So, bago po tayo gumawa ng desisyon during trial, mag-pray po tayo. Amen po ba yun? Lahat po, gawin muna natin, mag-pray po muna tayo. At kapag ka andyan na yung kasi ako din po minsan bigla na lang may mag-message sa'yo na problema. Di ba? So, ang gawin po natin, Lord, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito, but, Lord, bigyan mo po ako ng wisdom para mapagtagumpayan ko to. Para yung gagawin kong solusyon, gabayan mo po ako dito. Ganun po dapat yung gawin natin. Di ba? And, kapag po humingi ka sa Panginoon, di ba? Yan, hindi natin kailangan intindihin o solusyonan ang lahat ng mag-isa. Nangako ang Diyos na magbibigay siya ng wisdom ng sagana sa mga humihingi sa Kanya. Amen po ba yun? At kapag humingi ka ng wisdom sa Panginoon, kapag nanalangin ka, ano po ang next na gagawin? Magbasa ng Kanyang salita. Amen po? Yun pa rin po ang kasagutan. Kasi alam niyo po, sinasagot po tayo ng Panginoon through His Word. Amen po ba yun? Di ba paalalahanan ka po niya na kapag may pinagdadaanan ka, anong sasabihin ng Panginoon sa iyo? Ang wisdom, trust in the Lord. Always, with all your heart. Lean not on your own understanding. Sasabihin na naman sa iyo. Di ba? So yun po, wisdom po yun. At ano po ang gagawin natin? Talagang dapat ibigay mo, magtiwala ka kay Lord. Tama po? Amen po ba yun? Kaya naman po, di ba, lagi po nating tatandaan na magtiwala sa ating Panginoon. Bago magdesisyon o mag-react, manalangin muna. Humingi ng gabay sa ating Diyos. Amen po ba yun? Gagawin po ba natin yan? Amen. Amen. Yan. Pang-apat, as with faith, don't doubt. Di ba? Yan pa lang po. Humihingi po ba tayo ng may pananampalataya sa ating Panginoon? Or nagdududa po tayo? Tanong po yan di ba? Sabi po dyan sa James 1:6-8, napakaganda po nito. But when you ask, kapag humingi ka sa Panginoon, you must, ano yung, di ba, yung underline, you must, dapat, ano sabi? You must believe and not doubt. Kaya nga lagi ko pong sinasabi sa inyo na hindi pwede nagtitiwala ka sa Panginoon pero nagdududa ka. Tama? Yan po, klaro po dyan na sinabi niya na kapag humingi ka, dapat hindi ka nagdududa. Dapat naniniwala ka talaga. Amen po ba yun? Kaya nga sabi kanina, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Di ba kasama po talaga yung paniniwala, yung pananampalataya natin. Amen po ba? Amen. Di ba? And sabi po dyan, ang nagdududa ay parang, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Di ba? Para po tayong alon na, na nagdududa sa nangyayari sa atin. Di po ba? Kaya nga po yung sabi po dyan,
as faith without doubting. Ang doubt po dito, yung hindi lang siya yung parang honest question sa ating Panginoon. Ang doubt ay ang puso na ayaw magtiwala sa Panginoon. Ganun po ba yung puso natin? Oh, walang sumagot. So, ibig sabihin, ang puso natin, totoong nagtitiwala sa Panginoon. Tama? Amen. Amen po ba yun? Amen. Hallelujah naman. Kung lahat po tayo, lagatayas, nagtitiwala ng buong puso sa ating Panginoon. Ang doubt po ay puso na ayaw magtiwala sa Panginoon. And I hope and pray na tayo po ay hindi talaga nagdududa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Diba? Sabi po dyan, just like a person na yung inaalon-alon, dito po sa Tagalog yan, parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Ano po ba ang ibig sabihin yan? Di po ba? One day, parang ganito. Ngayon, nagtitiwala ka kay Lord. Bukas, hindi ka na nagtitiwala sa Kanya. Ganun po yung parang alon. Parang tinutoast po tayo na ganyan. Di po ba? Yung one moment, sabi mo, God is good. Tapos mamaya lang, pag may pinagdaraanan ka na, Lord, bakit mo ako iniwan? O di ba? Ganun po yung yung parang alon na tayo, di po ba? Na parang hindi ka talaga nagtitiwala sa Panginoon. And alam niyo po, sabi po dyan, ano pa po ang sabi?